Hindi lingid kay Jesus ang ating mga pagpapagal. Inaanyayahan niya tayong lumapit sa Kanya. Siya ang ating dakilang gurong magmumulat sa atin sa katotohanan. Ang tunay na tagumpay ng buhay ay ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Magpasalamat tayo kay Jesus gaya ng pagpapasalamat niya sa Amang patuloy niyang ipinakikilala sa atin sa Eucharistia. Magsitayo po ang lahat.
Sa iyong templo, Poong Diyos, aming isinasaloob ang iyong pag-ibig na lubos, papuri ng sansinukob sa malasakit mong taos. Bayan ng Diyos, ating simulan ngayon ang banal na pagdiriwang ng Santa Misa sa ika-14 na linggo sa pangkaraniwang panahon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po. Sa ating pagparito, bitbit natin ang ating mga panalangin para sa ating sarili bilang isang individual, para sa pamilya, at para sa komunidad ng San Antonio de Padua. Naway ipagkaloob sa atin ang mga biyayang ating ipinapakiusap, ipinapanalangin, lalo tigit pa sa kapayapaan ng ating mga sarili at ng ating mga saluubin upang hindi na tayo maging mataas at upang ipagkaloob ang kababaan sa ating mga sarili. Kaya't naman sa mga panahon na tayo ay naging malabis, ihingi natin ito ng paumanhin at kapatawaran sa Panginoong Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang lahat ng kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Ayon kay Zacarias, darating ang prinsipe ng kapayapaan sa Jerusalem. Matutupad ito sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem bilang isang mapagkumbabang hari. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Siyon, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem, pagkat ang hari mo'y dumarating na. Mapagwagi at mapagtagumpay, mapagtakumbaba siya at nasakay sa isang bisirong asno. Ipinaalis niya sa mga karwahe ng Ephraim, gayon din ang kabayong pandigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya'y dagat magkabila mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ako titigilan magpakilanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoon Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banay at magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit kanino, ito ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin, yoong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pinalaya tayo ni Jesus mula sa kasalanan at taglay natin ngayon ang kanyang espiritu na ating lakas para lumaban sa tukso at mabuhay tayo sa diwa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ng Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo.
kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo. Ang Diyos din iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas ng hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaluubang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong marapating pagpapahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa iyong pasanin, at kayo ay pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Bayan ng Diyos, ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Okay, magandang umaga sa inyo. Kumusta naman kayo? Kumusta ang Couples for Christ? Masaya pa ba kayo?
Masaya pa ba sa mga partner sa buhay? Lagi-lagi. Dapat talaga maging masaya sa partner sa buhay. Kawawa naman kami, walang partner. Pero dapat maging masaya. Kayong lahat ang aming partner sa paglilingkod, sa pakikipaglakbay, sa ngalan ng pananampalataya. Ano kaya itong ipinagpapasalamat ni Jesus sa Ama na kanyang sinabi, "Mabuti naman, Ama, na ikinubli mo ito sa mga marurunong at matatalino at inihayag mo sa mga may kaluubang tulad ng sa bata." Ano kaya ang gustong mensahe na ipinapaabot sa atin ngayon sa pamamagitan ni San Mateo? Na maaari ikabit din natin ito sa Ebanghelyo tuwing kapistahan ng Centuries of the Child Jesus, kung sino nga ba ang dakila sa kaharian ng Diyos. At ito ay inihambing din sa isang bata. Nangangahulugan na hindi kinakailangan sa pagsunod sa banal na santatlo ang sobrang nagmamarunong, ang sobrang matalino. Ang hinihingi lamang sa bawat isa sa atin ay ang tama lang na tayo ay makaintindi, makaunawa sa mga mensaheng itinuturo sa atin. Tama din lamang na marunong tayong kumapa sa mga parabola na ipinapahayag sa atin. Dahil minsan sa mga pagbasa, hindi diritsahan ibinibigay ang mensahe, ngunit we need to use also our own sensitivity to detect the message between the lines. Sa pagitan ng mga linya ng ating mga ipinapahayag na pagbasa, kinakailangan ang pagninilay-nilay, ang mamuhay sa konteksto na kung saan buhay ang Espiritu. Kayo bang mga couples for Christ? Buhay pa ba ang Espiritu sa inyo? Buhay. Buhay pa ba ang Espiritu ng mga namumuno sa couples for Christ? Buhay na buhay. Every now and then, mayroon kayong activity. Sana makasali naman ako, makasama. Para makahingi tayo ng kaunting inspirasyon sa banal na Espiritu. Kaya't mga buwan ng May, bago nangyari ang aking paglisan sa simbahan ng St. Jude, nagkaroon kami ng pagpapaaral na kung tawagin Life in the Spirit Seminar. Ang mamuhay sa konteksto ng Espiritu, na kung saan mayroong espiritualidad na pinanghuhugutan upang lukuban tayo at tayo ay makagawa ng kabutihan, upang tayo ay makawala sa ating mga pansariling kagustuhan na hindi naman naaangkop sa pagsunod kay Kristo. Dito maaari pinasasalamatan ng Panginoong Hesus ang mga may kalooban na pambata, marunong makinig
marunong sumunod, marunong umintindi, at marunong din umunawa. Kung ako man ay maging guro, gusto ko lang sa elementarya. Nasa kadahilanan, mahirap makipaglakbay sa mga nasa higher grade. Dahil minsan, anuman ang gawin mong pagtuturo sa kanila, mahirap. Kaya tingnan natin at pagnilayan ang nangyari sa San Jose National High School ng Tacloban. Iyan ay isang larawan na kung saan nga ba nagkukulang ang mga magulang? Saan nga ba nagkukulang o maaaring magtrabaho ang inang simbahan? Saan nga ba nagkukulang din ang lipunan na ating ginagalawan? Maraming katanungan at maraming bagay na hindi pa natutugunan, left hanging on the air, at mananatiling katanungan, at naway sa takdang panahon, masalo natin ang magiging kasagutan. Kaya sa panahon man ni Jesus, siya ay nag-aanyaya. Dahil kayo at ako ay waring mayroong kapaguran. Kapaguran sa mundong ginagalawan natin. Tingnan ninyo kung ano ang nangyari nung bumisita ang ating Pangulo sa isang banyagang lugar na kung pagninilayan, maraming tanong, bakit nangyari sa mga Pilipino? Ano ang nangyari sa mga katangian, sa mga kaugalian na itinuro, kinagisnan sa kultura at tradisyon ng pagiging Pilipino? Medyo sumusubra, medyo lumalagpas. Kinakailangan tayong makinig sa paanyaya ngayon ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Napapagal, ang ibig sabihin, napapagod. Sa Kabikulan, napapagal. Sa Katagalugan, napapagod. Paano ito sa Kailokanuhan? Paano? Okay, kayo nagkaintindihan. Napapagal. Kayo at ako ay napapagal. Kaya't nga kinakailangan natin ang mamahinga din. Bigyan ng pahinga ang pisikal na katawan. Kaya tuwing Lunes, bayan ng Diyos, sarado ang opisina. Walang transaksyon. Para magkaliwanagan tayo. Dahil kung nawala ako, siya naman ang pagpunta ninyo at sasabihin sa akin, saan ka pumupunta? Lagi kang wala. Balik ako ng balik. Lunes, no transaction. In respect to the temple, for all of us, na dapat din natin igalang, pagpahingahin. Dahil para tayo maging epektibo at produktibo, to be effective and productive. Kaya't ang mga obispo ngayon, in distance muna sa kanilang mga dioceses and archdiocese, nandoon sila sa Mindanao, nagninilay-nilay hanggang sa ika-10 nitong buwan. Nagninilay-nilay, nag-uusap-usap in order to regain the strength, to refresh, and to unwind. Ngayon, pinalalapit tayo ng Panginoon sa Kanya. At kahalintulad ng sinabi ni San Agustin na hindi magkakaroon ng kapahingahan ang ating mga puso't damdamin kung tayo ay malayo sa Panginoon mismo. Alam ng Diyos kung ano ang ating pinagdadaanan, kung ano ang ating hinaharap. Maaari
kakaunti pa lang ang ating nauunawaan at naiintindihan. Kaya't kagandahan sa buhay espiritualidad kung siseryosohin ninyo ang buhay ng San Antonio de Padua na ang patron ng ating simbahan, iyan ay konektado sa espiritualidad ng San Francisco ng Assisi. At ang banal na ito ay nagtanong, mayroon din siyang pansariling karunungan at kaisipan, ngunit hindi nagpretend na kaya niya ang lahat at siya'y nagtatanong, Lord, what do you want me to do? At iyan din ang naging gabay ng mga tagasunod ni San Francisco ng Assisi at isa doon ay si San Antonio de Padua. Nagtatanong kung ano nga ba ang nararapat at kung paano makatutugon effectively in a particular mission, in a particular context, in a particular culture, na tayo ay dapat marunong din makiramdam, na dapat tayo ay marunong magbasa kung ano ang tanda ng panahon. We must learn how to read the signs of the times for us to respond productively and effectively. Hindi lahat mayroong puso na puso ng isang bata. Nahihirapan bumalik at isabuhay ang ang larawan ng isang pagiging bata na sa kadahilanan waring mas marunong pa kaysa sa Panginoon. Dito inaanyayahan muli tayo ng amang makapangyarihan to know our place, kung saan natin ilalagay ang ating sarili. Kaya't dito sinasabi, pasanin ninyo ang aking pamato. Pamato. Sa kabikulan, sa mga magsasaka, ang pamato ay kung tawagin ng isang magsasaka ang sungay. Ito yung waring paganon na inilalagay sa batok ng kalabaw at may tali iyan na mahaba na nakakabit sa araro upang sa gayon, pag gumalaw ang kalabaw, hatak-hatak ang araro na siya namang hawak-hawak ng isang magsasaka. Ngayon, tayo ay inaanyayahan na pasanin ang ating pamatok at mag-aral tayo sa Kanya. Mag-aral kayo sa akin. Ito ang sinabi ng ating Ebanghelyo, hindi kung kani-kanino. Lalo tigit pa sa ngayon, marami ang fake news. Marami ang hindi kagandahan sa social media. Kaya't ang ating diocese ay nanawagan sa bawat simbahan, sa mga representative na nagtatrabaho sa social media bilang precaution na hindi tayo magkamali, na hindi natin makita ang ating sarili sa korte na haharap sa cyber libel case. Kaya sa darating na ika-25 ng buwan kasalukuyan, inaanyayahan ang mga kinatawan ng bawat parokya sa social media dito sa ating simbahan, maaari sa pangunguna ni Mr. Dumingsil. Ang ano naman doon, wala naman daw limit sa mga participants. At may message kagabi, inaalam na kung ilan ang interesado for food preparation. Kaya't walang kapagkagutom itong si Mr. Dumingsil. Di ba, Mark? Hindi ka magugutom sa seminar na yon. Bagkus magkakaroon ng panibagong kaalaman, maging bukas lamang sa mga bagong ituturo. Tinuturoan tayo muli dito sa mabuting balita kung paano tayo bubuhat ng ating pamatok
na kung saan magiging matuwid ang linya ng binungkal na lupa ng isang mag-aararo. Oh, di ba? Pamatok. Magaan daw ang pamatok. Pero mahirap na nakatali. Nakatali tayo sa Panginoon. Maaari ang mensahe dito, mag-aral tayo sa Kanya, waring sinasabi, kaunti pa lang kung mayroon man ang ating nauunawaan at naiintindihan. Naway magkaroon ng bukal na kalooban, kababaan ng sarili, nahiramin ang linya ng San Francisco ng Assisi, kung ano nga ba ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon sa inspirasyon ng mahal na patron ng San Antonio de Padua. Na kapag iyan ay ating nasundan, panigurado, magiging maginhawa, magiging magaan ang paglalakbay ng ating buhay sa konteksto ng pagsasabuhay ng pananampalataya bilang binyagan sa pagiging Kristiyano Katoliko. May God bless you all. Magsitayo na po ang lahat at ating ipahayag muli ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinatos sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inihahayag sa atin ng Panginoong Hesus na mahabagin at maawain ang Diyos Ama. Lumapit tayo ngayon sa Kanya at tayo manalangin ng buong pagtitiwala. At ang inyong itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagpatuloy nawa ng simbahan sa pamumuno ng Santo Papa ang kanyang paninindigan para sa kapayapaan, katarungan at pag-ibig, lalo na kung saan patuloy ang digmaan, panunubil at hayagang pagkitil sa buhay ng tao at sangnilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sikapin nawa ng mga pinuno ng aming bansa na ipalaganap ang kapayapaan at katarungan sa lipunan at kalingain lahat ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Puspusin nawa ng Espiritu Santo ang sambayanang Kristiyano upang buong sigasig itong magpahayag ng mabuting balita. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kapatid namin nakararanas ng paghihirap ay makatamasa ng kapanatagan sa pinagdiriwang naming Eucharistia ngayon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng kapahingahan kay Kristo ang mga inuusig na napibigatan, ang mga matatandang may sakit at nalulumbay, mga pamilyang nahahati, dulot ng kahirapan at di pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan.
Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ibahagi natin ngayon ang ating panalangin sa kaligtasan ng mga naglalakbay sa himpapawid, sa dagat at maging sa kalupaan, naway maabot nila ang kanilang paruroonan ng may kaligtasan, lalo't na sa paglalakbay nila Ama sa kamatayan ng kanyang biyanan, naway gabayan siya ni San Antonio de Padua. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga kahilingan, hangin mo kami sa pagkaligalig at di pagkakaunawaan, at punuin mo nawa kami ng pananampalataya at katatagan ng loob, sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Puri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Puri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahan loob narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang anak na ito. Ang
Manalangin kayo mga minamahal na kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa
at pagkabuhay. Kami inubos mong tunay. Kung Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Kung Jesus naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa, ni Robert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa tagubilin at nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating ipahayag ngayon sa pag-awit. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa sa langit, bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa
ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan po tayo ngayon ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa mundo. Ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. The Holy Communion.
Magkakaroon po tayo ngayon ng second collection para sa pangangailangan ng ating seminarya. Tumayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para sa pagsaluhan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Okay? Magsiupo muna bayan ng Diyos. Isang paalaala lamang sa katisismo ng ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia. May tinatawag na part, the consecration. Kaya't nga, nagbibel ang mga altar servers para focus ang atensyon sa altar. Huwag po kayong mahiya. Pag itinataas ko ang tinapay, the real transformation happened. Technically, ang tawag dito, transubstantiation. Kaya't huwag po kayong yuyuko. Lalo na pag itinaas na ang chalice, kagandahan ng ating chalice. Titingin po kayo doon dahil nagpapanibago the wine into a real body and blood of Christ. Kaya't dapat, people of God, nakatingin pag itinaas ang tinapay, pag itinaas ang chalice. Thank you po. At ating idulog ngayon ang inyong mga particular na pag-aalay. Mass offering of the Mother Butler Guild, Sister Delia Fernandez and family. Mass offering of Sister Nila Dungka from Sister Marites Guillermo and family, from Sister Raquel Gacusan and family, from Sister Midna Navarro. Pasasalamat, Sol Balatbat and family. Thanksgiving offering, Barangay Captain Aurelio Tagasa and family. Pasasalamat, Bunsoy Pharmacy, Miss Sovic J. Pharmacy. An offering, Baby Martinez and family. Thanksgiving Mass offering, Jose Jasper Ian Lampa. Thanksgiving Mass offering of Kyle Verona and Gabriel Verona. Misa pasasalamat, Jesse Sulay and family. From Luz Reyes and family. Thanksgiving and prayer, Mr. and Mrs. Dennis Bayangos and family. Special intention of Rufino Canarijo. Prayer for the souls of Marcelino Canarijo Fruto Canarijo. Special intention of Mr. and Mrs. Emmanuel Peñaranda. For the healing of Noah Istigoy, Janeline Tagodin, Nika Aishin Tanwakyo. Para sa mga kaluluwa ni na Elpidio, Susana, Janet, Numeriano Guillermo. Para sa kaluluwa ni Berting Katahan. Para sa kaluluwa ni na Roberto, Juanita,
Ayel Miguel. Para sa kaluluwa ni Argel Miguel. At siyempre, para sa atin din lahat. At this point, sa unang linggo ng buwan, igagawad natin ngayon ang special na bendisyon sa mga nagdiriwang ng kaarawan sa buwan ng Hulyo at ang mga anibersaryo ninyo. Kaya kung kayo ay magdiriwang ng kaarawan ngayong buwan, pumunta na po kayo dito sa may harapan ng altar. Kay choir, counting music. Okay, lapit kayo. Lumapit kayo sa akin, sabi sa Ebanghelyo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang bukal ng buhay. Ang mga individual na ito, pasasalamat papuri sa iyo sa kanilang buhay na iyong ipinagkaloob. Igawad niyo po ang inyong special na bendisyon kasama ang kanilang buong pamilya. Naway maging ligtas sa ano pa mang pahamakan at ibigay lalo ang banal na inspirasyon sa pangunguna ng mahal na patron ng San Antonio de Padua. Naway marami pang taon na sila ay maging masaya sa kanilang buhay, sa kanilang kasama sa buhay, at naway pakipaglakbayan niyo po sila para maging matagumpay at makamit ang kanilang minimithi. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. And may this holy water remind us of our baptism into Christ, whose death and resurrection has redeemed us. Okay, mga mananampalataya, para ma-update po kayo, kahapon nangyari ang ating eleksyon sa Parish Pastoral Council ng ating simbahan. Bagamat, ipaplano pa natin ang oath-taking ng mga ito together with the barangay pastoral leaders with a mandated organization sa takdang panahon. Maaari early August or late July. Hayaan ninyong banggitin ko ang kanilang mga pangalan. Sa Parish Pastoral Council, ang Pangulo ay si Mr. Ramon Piñaranda. Ang pangalawang Pangulo, si Sister LV Alyarde. Ang Secretary, Sir Glyden Rufino. Ang ating Treasurer, Sister Rosila Esquivel. Ang ating Auditor, Sister Edna Basain. Sa Parish Finance Council, ang Presidente, si Mr. Primo. Okay. Ang pangalawang Pangulo, si Mr. Augusto Arasa. Ang Secretary Treasurer, Conchita Escalona. Ang ating Auditor, Kathleen De Leon. Okay, hindi ko pa kabisado. Basta okay na sila. Naway, sa biyaya pa rin ng Panginoon, kung ipapahintulot ng sitwasyon, matapos na ang ating kumbento at doon natin isasagawa ang oath-taking ng mga ito. Ngunit, sa darating na July 23rd, kasabay na namin ang mga presidente ng Pastoral Council na haharap sa obispo to take seriously their responsibility and obligation. Kaming mga parish priest ng bawat parokya na sakop ng Vicariate of Imacon Victoria ay i-install
Patapos ang installation, ang oath-taking ng mga presidente ng PPC ng bawat parokya. Kaya ang ating presidente, si Mr. Piñaranda, sa obispo siya mag-take oath. Vice President down, ipaplano natin kung kailan kung saan available ang bishop. Marami pong salamat sa inyong tulong sa second collection. Maraming salamat sa inyo. Marami talagang pangangailangan. Pagpasensyahan nyo na. Maraming salamat, Couples for Christ, sa inyong pagtulong sa pagiging choir. May hihingiin ako sa inyo. Unang linggo ng buwan, general cleaners ng simbahan, ihahanda ang simbahan, Couples for Christ. Second Sunday ng buwan, general cleaners, lector commentator. Third Sunday of the month, general cleaners, altar servers. Fourth Sunday of the month, general cleaners, mandated organization, Mother Butler, Black Rosary Group, and others. Kung may pang-5 linggo, ako na iyon. Para fair and just. Ako sa pang-5 linggo, walang ligtas, together with the lay ministers. Ngumiti kasi kayo, nahalata ko tuloy. Okay, maliwanag na po ba sa atin? Maliwanag na po ba? Yes po. Para hindi kayo mag-react na marumi ang simbahan. Para tayo ay maging responsable. Aking uulitin lamang, first week or first Sunday, Couples for Christ. Second week, lector commentator. Third week, altar servers. Fourth week, the mandated organization, Mother Butler, Black Rosary, and others. Kung may pang-5 linggo, lay ministers and me. Okay? Sangayon na kayo? Wala nang maraming usapan. Magsitayo na ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kindly bow your head and let us ask God's blessing. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng iyong kabanalan ang iyong sambayanan upang matagpuan sa iyo ang kaligtasan mula sa kapahamakan at ang katuparan ng tanang inaasam na kabutihan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At higit kayong pagpalain ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay atin ang naipagdiwang. Humayo kayo, taglay ang liwanag kay Kristo. Salamat sa Diyos.